Wala ngayon, panunuluyan ni Binibining Weya nga silid ang Junlan. Bukod dyan, pinagbilinan ako ni Ginang Lee na tugunan ng bawat pangangailangan nyo. Tutuparin ko kahilingan nyo. Pasalamatan si Ina. Napagod kayo, Binibini. Bakit hindi pa po kayo magpahinga? Binibini. Napakalaki po ng lugar na ito. Lubhang napakaganda! Tayo na. Aba, hindi nagawang makapagsalita ng hipag natin nung sinagot siya ni Weyang. Mas masaya sana. Sino ba siya upang magmataas palagi sa ating lahat? Sa wakas napahiya siya. Ay, tunay na mabangis na babae yung si Weyang. Ang hipag natin, malaki ang aalalahanin. Ibig sabihin, magandang masasaksihan natin. Tama ba ako? Nakababagot ka talaga kausapin. Maiwan na kita. Narito na ang mga Binibini. Nagugutom na ba kayo? Nais na magdala namin kayo ng merienda? Kumain na kami rin sa silid ni Changla. Napakasarap ng mga meriendang inihain sa amin sa lugar na yon. Narinig ko, ibinigay daw yun ng mga babae sa harem. Changru. Ikaw ba? Nakita mo rin ba yung tela sa mga kasuotan ni Changla? Napakalambot at napakakinis. Bakit ganito yun sa'yo? Pababang uri kaysa kay Changla. Ay, kung akong anak ng tagapagmana, ang lahat ng kakainin ko, gagamitin at isusuot, magiging mas maganda kaysa sumayroon ako ngayon. Tama ng pangangarap mo ng gising. Anong masama sa sangay ng pamilya natin? Sa taglay kong ganda, tiyak na sa lungsod ng Ping, papangalawa ako sa pinakamaganda, kang ako ang anak ng tagapagmana. Siya nga pala, bakit mo pinintasan si Weyang sa harapan ni Changla? Kararating pa lang niya at wala siyang ginawa laban sa'yo. Hilig ni Changla ang ganong pintasan. Kapag masaya si Changla, inaalok niya ako palagi ng pagkain. Pagmasdan mo nga yung asal mo. Ako kaya, paano mo kaya ako pinipintasan sa harapan ni Changla? Kahit na ginawa ko yun, nagsasabi lang ako ng totoo. Changru, hindi naman sa pinupuna kita. Pagdating sa anyo at kakayahan, wala kang kumpara kay Changla. Li Changshi, tandaan mo, ako lang ang tunay mong kapatid dito. Hindi ka ba nahihiya na sinisiraan mo ko upang paboran ng iba? Maghugas kayo ng kamay. Sumama ka sa akin. Binibini, kukuha kami ng pagkain. Tayo na. Wame, May kailangan ba kayo? yung kuya ko na si Lee Minfang, bakit hindi ko siya nakita kahapon? Nagbigay-pugay siya sa kaarawan ng ina ng prinsipe ng Hexi, ngunit nag-aklas ang prinsipe. Pinauhupa ng munting among gulo kasama si General Chiyun. Kaya sa tingin ko, hindi pa siya makauuwi. Pag-aaklas? Sumumpa ng pakikipagtulungan ng prinsipe sa Dakilang Wei upang maligtas ang mga tao niya. Kilala siyang tapat sa emperador. Bakit siya mag-aaklas? Binibini, wala po akong alam tungkol dyan. Sa pagbati ng binibini sa matatanda ng sambahayan, ang ritual ng pag-inom ng tsaa hindi dapat iwasan. Pag-aaralan ko rin to? Maraming dapat matutunan sa ritual na ito. Tila ayaw mong matutunan. Ipakita mo kung paano yan gawin. Nais mong salinan kita ng tsaa? Ganun nga. Ako ang kumakatawan kay Ginang Lee. Isipin mo na lang na nagsisilbi ka ng tsaa kay Ginang Lee. Ibaba mo ang itaas na bahagi ng katawan mo habang iniaabot ng mga braso mo ang tsaa. Paggalangin sa matatanda. Isa pa. Itaas mo ang braso mo. Napakataas niyan. Ibaba mo pa. Kaunting taas. Sabi ng itaas mo pa. Binibini! Napasok kamay niya, Binibini! Sinadya mo yon! Inaakusahan ako ng pangalawang binibini. At paano ko malalaman na hindi ka pala marunong humawak ng tsaa ng maayos? Tila yata,
Kailangan mong matutunan ang wastong pagbati mula sa umpisa. Sumunod ka. Luhod. Pugay. Ibaba mo ng kaunti. Ibaba mo pa. Dapat mababa ang 2 braso. Isa pa. Ulitin mo pa. Yuko. Dapat mong iunat ang likod mo. Iunat mo pa. Ang sabi ko, iunat mo. Bilis! Baba pa. Ibaba mo pa. Dapat mababa rin ang brasong to. Ilang beses ko ba dapat ituro sa'yo? Bakit hindi mo matandaan yon? Anong iunat mo kay Ginangli kung ganyan ka? Anong ginagawa mo? Inutos ng ginang na turuan mo ko, hindi hatawin ng 7 ulit. Sinabi niyang hatawin kita kung magkamali ka. Hindi niya sinabing hatawin ng 7 ulit. Hawakan siya. Anong ginagawa niyo? Tumabi kayo riyan! Luhod. Kinakatawan ko si Ginangli ngayon. Kapag hinataw mo ako, hinataw mo na rin siya. 2. 3. Tama na! 4. Tulungan niyo ako! 5. 6. 7. Tulungan niyo ako, Ginangli! Bakit ako pinapunta rito? Ano ang mahalagang pag-uusapan? At hindi man lang ako nakahigop ng tsa. Weyang, siya ang iyong ama, ang punong ministro. Magbigay galang ka. Ama, Ikaw ba si Weyang? opo. Ministro, Ginang, nais ko lamang maturuan si Weyang tungkol sa kagandahang asal. Ngunit tingnan niyo siya. Labis niyang hinataw si Chunming hanggang masaktan ito ng gusto. Malinaw na hindi niya ako kinikilala bilang ina. Weyang, magpaliwanag ka. Nais mo bang parusahan kita ayon sa patakaran ng sambahayan? Ama, hindi po ako ang mali. Sumagot ka, Chunming. Sinabi mo ba sa akin na inutusan ka na ina na turuan ako ng tamang asal? Nung naroon tayo sa hardin kanina, ikaw ang kumakatawan kay ina, tama ba? Ina, dapat bang sabihin ni Chungmin yon? Ama, alam niyo naman na lumaki at nagkaisip ako sa kabundukan. Wala akong alam sa patakaran at wastong asal. Hindi magiging madali sa akin ang matutunan lahat yon mula sa umpisa. Tama. Hanggat ninanais niyang matuto, magagawa pa rin niyang mga yon. Lola, ginawa ko naman ang lahat upang matutunan ng mga yon. Ngunit, kahit ano pong gawin ko, hindi ko matututunan lahat yon sa loob ng ilang araw lang. Sa tuwing nagkakamali po ako, si Chunming, hinahataw niya ako kaagad. Napakabilis din po niya magturo. Hindi ba napakasama niya? Tingnan niyo. Paano ka nasaktan? Lumapit ka. Titingnan ko lang malapitan. Opo. Tingnan niyo, Lola. Ay, nako! Matututo ka sa mahigpit na guro para ito sa kapakanan mo. Ang mabuting guro, hindi gagamit ng pisikal na pagpaparusa. Isa pa, nag-uumpisa pa lang ako mag-aral sa ilalim niya. Tama. Ang gurong may maayos na pamamaraan na pasusunod ang lahat. Pinalawak ang aking isipan na tinuruan ng paggamit ng wastong asal. Kinakatawa ni Chunming si ina. Kilala siya ng iba sa pagiging mahigpit. Ngunit sa ibang tao na hindi siya kilala, iisipin nilang inutusan siya ni ina. Dahil doon mababahiran ng masamang akalang magandang layunin ni ina dahil sa kanya. Kaya, tinuruan ko ng aral si Chunming upang iligtas sa magandang pangalan ni ina. Umaasa akong hindi ako sisisihin ni ina. Manugang. Tunay na, nagmalabi si Chunming sa ginawa niya. Chunming, labis kang naging mahigpit sa pagtuturo. Humingi ka ng tawad sa pangalawang binibini. Pangalawang binibini, kasalanan ko to. Maging mabuti po kayo sa akin at patawarin niyo ako. Chunming, ikaw ang tagapaglingkod ng aking ina. Masisisi ba kita? Hay, tumayo ka na. Kaya lang, wag mo nang ulitin ang pagiging mahigpit mo sa akin.
Kababalik ko pa lang dito. Hindi na makapaghintay si Ginang Lee na pabagsakin ako. Kung hahayaan ko lang ang ginagawa nila, lalong lalala ang mga pang-aapi nila sa atin dito. Nakaiinis sila. Bini-bini, nagtanong ako't nalaman. May karamdaman ng pampitong babae. Ngunit naroon siya sa katimugang silid kung saan malamig at basa. Ilang ulit siyang naratay ng karamdaman, hindi kayang magpagamot. Lumala ang lagay niya. At ngayon may karamdaman uli. Dadalawin ko siya. Wag po, Binibini! Mahigpit ang bilin sa amin. Bawal pumasok nang walang pahintulot. Makiusap tayo. Makiusap tayo kay Ginang Lee. Makiusap? Mabuti pang palihim na lang akong pumasok doon. Binibini, malapit ng kaarawan ng matandang ginang. Nakaisip ka na ba ng ihahandog? Sa tingin ko, matandang ginang lang ang mabait sa inyo. Tiyak na matutuwa siya kung hahandogan mo siya ng magandang bagay. Malapit na ang kaarawan niya? Handog? Opo. Si Minfang, makauuwi kaya siya dito sa araw na yon? Opo, palagi raw siyang umuwi tuwing kaarawan ng matandang ginang. Wala akong masabi sa kagandahang asal ng prinsipe ng Nanan. Hinatid niyo pang mga handog ng kamahalan. Napahanga niyo ako. Ang pamilya ni Minister Lee, tunay na malaki ang naitutulong. Naglilingkod kayo tungo sa ikabubuti ng Dakilang Way. Isang karangalan sa akin ang ihatid ang mga handog sa inyo, dito sa sambahayan niyo. Sa pagkakaroon ng karangalan, walang makakatalo sa prinsipe ng Nanan. Tingin ko higit na nagtitiwala ang kamahalan sa inyo. Mula nang yumaong nahirang na prinsipe, wala pa rin tagapagmana ng trono. Hindi kaya ang tagapagmana ang magiging emperador. Ang kamahalan ang pipili ng tagapagmana. Hindi dapat pag-usapan yan. Tama ang kamahalan. Lumabis ako sa pagsasalita. Minfang, naging parte ka sa paghupa ng pag-aaklas. Imumungkahi ko kay Ama na ilagay ka sa hukuman. Salamat. Mananatili akong tapat upang masuklian ang kabaitan ninyo, kamahalan. Dalawin mo ako minsan kapag may oras ka. Kailangan ko ng maaasahang tao upang bigyan ako ng magandang payo. Ikinararangal ko. Kamahalan, mauna kayo. Hinihiling namin na magkaranawa ng mahaba at masayang buhay si Lola. Tumayo na kayo kaagad. Nagagandahan kong mga apo. Tayo na, tayo na. Magkaroon nawa ang matandang ginang ng mahabang buhay, pagpapala at kasalanan. Ganon din ang hiling ko. Ganon din. O siya, magsiupo na kayo. Maupo na kayo. Sa ika-6 na pong kaarawan ni Lola, may inihanda po akong handog para sa inyo. Sana maibigan nyo. Wrong-er! Tama ka. Ano kaya yan? Binususunod. Changru, ang kalatas ng mahabang buhay. Ikaw bang mag-isang nagburda sa kalatas? Ginawa niya yan, Ginang. 3 buwan inabot si Changru upang matapos ang pagbuborda sa kalatas na yan. Kamuntik na lumabong mga mata niya. Nais kong ipahatid ang kahilingan ko. Kaya hindi po ako maaaring magkamali sa pagbuborda. Hindi madaling gawin yan. Changla, hindi ba't may inihanda ka rin para sa kaarawan ng ginang? Apo, Ina. Hi, Changru. Sinong mag-aakalang magkatulad pala tayo ng maiisip? Nagborda rin ako ng kalatas ng mahabang buhay. Tansyang? Napakaganda, hindi ba? Gaya ng dapat asahan sa anak na tagapagmana. Hindi ba iyan? Tingang galing niya. Mahusay. Aba, hindi kaya ito ang gintong sinulid ng Feyon mula sa tindahang Feyon ng Loyang? Marami ang naghahanap ng sinulid ng Feyon ngunit hindi mabili-bili. Subalit, hindi lang tungkol sa mamahaling handog ang pagmamahal sa pamilya. Ang pinakamahalaga ay ang pag-aalala. At ganun nga dapat. Upang magawa ito nung isang taon, naghanap ako ng mga
Matandang lagpas 100 taon. Hanggang sa wakas, natapos ko rin ang paghahanap sa 100 bilang nila. Hiniling ko na isulat nila ang salitang show. At pagkatapos ay binurda ko ang mga yon. Kahapon ko lamang natapos ang pagbuburda ko riyan. Sa ngalan ng 100 taong matatandang tumulong sa akin, naway pagpalain at humabang buhay niyo. Ay, Changla. Ang pag-aalalang ibinuhos mo sa handog, tunay na hindi mahihigitan ng kahit sino. Natatangi ang kakayahan ni Binibining Changla. Pinagpalang matandang ginang. Di siyang mga apo. Aba! Pagmasdan niyo pagbuburdang ito, napakagandang handog! Kahit kailan hindi ako makagagawa ng ganito. Changla, pinatutunayan mo lang na pinagpalang babae ka. Tama ang sinabi niya. Siyang tunay. Maraming kakayahan si Binibining Salamat sa Changla. papuri niyo. Napakapalad na matandang ginang. Uminom tayo para sa kanya. Chang. Hinihiling namin na magkaroon nawa ng mahabang buhay at pagpapala ang ginang. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta upang ipagdiwang ang kaarawan ni Ina. Iinom ako para sa lahat. Marami pa tayong alak, kaya naman Nakaiinis sige na na. sila. Uminom kayo hanggang nais Hindi lang niyo. nauwi sa Maraming walang salamat 3 buwan na sa loob niyo, pagpapagod punong mo. ministro. Sinadya rin Hindi niya namin yun kayo upang pagmukain tatanggihan tayong masama. Tayo na, para sa Ang matandang pamilya ginang. Chiyon, malaki at maimpluwensya. Mabibili kahit ano, mauupahan kahit sino. Ang hinala ko, ni Daliri hindi ginamit ni Changla riyan. Ha? Bakit kaya wala pa rin si Wei Yang? Saan kaya siya nagpunta? Nasanay siyang gawin ang nais niya. Chunming, ipatawag mo siya. Apa, makinig kayo. Naririnig niyo yung tunog mula sa labas? Lumabas tayo at tingnan. Ang saya! Kamahalan, dito. Li Minfang. Tugisin sila! Walang ititira! Mamamatay ka na. Ikaw! Binibini! Binibini! Ano pong nangyari? Binibini! Baiji. Handa ka na? Mahusay. Nakatutuwa ito. Tansha. Ako na pong bahala.
Salamat. Ang prinsipe ng Nanan! Pagbati sa inyo, prinsipe ng Tama na yan. Ayokong yumuko sa akin ang ginang sa kaarawan niya. Masayang pagdiriwang ito. Gawin niyong nais niyo. Huwag niyong sirain ang saya sa pagiging magalang. Opo. Anong iyong pangalan? Pagbati, prinsipe ng Nanan. Ako si Li Weiyang. Isa rin siya sa mga apong babae ko. Pagpaumanhin niyong naging magtatanghal niya. Patawad po, Lola. Nais kong handugan kayo ng sayaw ng leon upang mapasaya kayo. Hindi ko inakalang mabibigo ako. Mali ka riyan. Magandang ginawa mo. Napakaganda. Kaarawan ko naman ngayon. Nararapat lamang na maging masaya tayo. Weiyang, sino mag-aakala na ang masiglang batang gaya mo kaya palang sayawin ang sayaw ng leon? Kaya lang nadulas ka. Labis mo akong pinatawa, kaya sumasakit kayo ng tiyan ko. Sa pagtawa, nababawasan ng 10 taong pagtanda ang tao. Ay, ang Tama ginawa yan. mong pagsasayaw ang pinakamagandang handog na natanggap ko sa buong buhay ko. Lola, narito ang kamahalan dahil sa kanyang misyong pang-imperyo. Ginang, tanggapin niyo ang atas. Sa atas ng imperyo, ang panganay na anak na si Li Menfang nagbigay ng malaking tulong kay General Chi Yunnan sa pagsupil sa mga nagaklas. Kasabay nito ang kaarawan ni matandang Ginang Li. Ipinagkaloob ng kamahalan ng mga handog na nakuha mula sa prinsipe ng Hexi, pares ng kahoy na unang gintong papamoskas kay Ginang Li, seramikong pangkudkod ng tinta kay Li Xiaoran, panali sa baywang na may disenyo ng hayop kay Li Menfang, gintong alahas at tela sa mga binibini mula sa emperador. Mabuhay ang emperador! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang mahal na emperador! Salamat sa kabaitan ng kamahalan. Salamat sa prinsipe sa pag-aalala sa amin. Ang pamangkin ni Ministro Li na si General Chi Yunnan, pinahintulutan ng kamahalan na gawing bagong sambahayan niya, ang dating sambahayan ng prinsipe ng Hexi. Ngayong nagantimpalaan ng malaki ng kamahalan ang anak mong si Li Menfang. Ikaw at ang iyong pamilya nabiyayaan ng karangalan. Utang ko ito sa kanyang kamahalan. Hindi na kailangan yan. Sa hinaharap, umaasa ako na ang pamilya Li patuloy na Binibini, magiging tapat anong sa nangyari? Pangako, Masama bang pakiramdam gagawin ko niyo? makakaya ko bilang ama ng pamilya hanggang sa huli. Changla, tingnan mo. Ano kaya ito? Ibinigay yan ng lola ko sa akin bilang handog ng kaarawan ko. Salamat, Lola. Changla, nagustuhan mo? Napakaganda. Ipinamamana yun ni Emperatriz Wei Sifu. Aba, Mengfang, nakita mo na ang bagay na yan? Ganun nga, Ina. Salamat, Kuya. Yan ang maalamat na yun at tadhana. Mga babaeng itinadhana maging imperatrice lang ang makapagmamay-ari riyan. Hindi ako makapaniwala mapupunta yan sa kamay ni Changla. Ang teorya tungkol sa tadhana walang basehan. Paano madidiktahan ng bagay ang tadhana? Salamat sa inyo, kamahalan. Formal kong ipababatid ang pasasalamat ko sa ibang araw. Ipinabatid mo ng pasasalamat mo sa kaligayahan mong tanggapin ang handog. Ina, pakisuot po sa akin. Li Weiyang, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Anong ginagawa mo? Mahalagang bagay ito. Bitiwan mo ko! Li Weiyang! Bitiw sabi! Li Weiyang! Weiyang, Bitiwan mo ko! Ano bang iniisip mo? Binibini, masama po bang pakiramdam niyo? May sakit ka po ba? Binibini. Bigla kong naalala. Nung nasa bundok ako,
May nagsabi sa akin, ang espiritual na iyong bilog, kailangan gamitan ng natatanging pagbuhol. Sa ganun ka lamang, pagpapalain. Ano bang alam mo? Alam mo kung paano gawin. Ikaw ang dapat na magsuot nito sa atin. Isip bata pa ang anak ko. Humihingi ako ng tawad sa kahihiyan. Pagod si Weya. Ihatid niyo na siya sa silid niya. Opo. Kamahalan! Huwag ka nang umiyak. Umuwi ka ng maaga. Pakabait ka. Umuwi ka na. Matagal ka nang hindi dumadalaw sa palasyo. Umiwas ka sa gulo. Huwag kang gagawa ng kahihiyan sa pamilya. Oo, Changla. Kamahalan, magagamit mo ba si Li Menfang? Binanggit ni Li Menfang ang tungkol sa sunod na tagapagmana sa harap natin. Isa lang siyang kasangkapan. Ang kanyang ama na si Li Xiaoran ang nais ko makuha ang loob. Maraming mga prinsipe ang nais maging sunod na nahirang na prinsipe. Nagtipo na sila ng mga tauhan. Kung ganon, dapat na tayo magpalakas ng puwersa. Sa mga prinsipe, sino naiisip niyong pinakamalakas niyong makakalaban? Kasama sa pananakop ni Ama ang prinsipe ng Dongping. Mahusay siya sa hukbo at nakuha niya ang suporta ng maraming opisyal. Inaasahan nang siya ang susunod na prinsipeng tagapagmana. At ang anak ng nahirang na prinsipe hindi rin dapat maliitin. Si Toba Jun, noon pa paborito na siya ni Ama. Maaring piliin siya bilang tagapagmana. Maaga pa upang ipagdiwang natin ang tagumpay. Tandaan mo, mag-iingat ka. Opo, kamahalan. Pinapasok ng prinsipe ng Gaoyang sa Kapitolyo ang mga takas mula sa liyang nang walang pahintulot. Parurusahan ba siya ng kamahalan? Bigla ang kumilos si Jun, ngunit ang totoo maingat siya. Matapos niyang papasukin ng mga takas, inihiwalay niya agad ang mga kahina-hinala. Umayon ang lahat ng maayos. Nakuha niyang tiwala ng marami. Tiyak akong pag-aagalitan lang siya ni Ama ng kaunti. Upang pabagsakin siya, kailangan natin magplano ng mabuti. Hindi tayo dapat magpabaya. Bini-bini, masama po bang pakiramdam nyo? Lalapit ako sa tagapag-alaga upang magpadala ng manggagamot. Wag na. Maayos na ako. Weyang, Bini-bini. pakiusap, maupo ka. Maupo ka rin. Ako si Changru, anak ni Ginang Wen. Ilang araw na mula nung dumating ka. Ngunit ito ang unang pagkakataon kong dumalaw sa silid mo. Napansin kong namumutla ka. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Salamat sa pag-aalala. Wronger. Ginawa kong palamuti na ito. Ano? Ikaw ang gumawa nito? Ang husay mo. Salamat, Changru. Maliban sa pananahe, hindi na ako magaling sa iba. Kung dadalaw ako sa'yo ng madalas, mamasamain mo ba? Bakit naman? Kung may magandang nakababatang pinsan akong makakausap, ikasisiya ko yon.
Ang saya. May mapagsasabihan ako na saloobin. Marami tayong kaanak dito. Wala kang nakauusap sa kanila? Ayos na makausap sila sandali. Ngunit karamihan sa kanila, hindi ko mapagsasabihan ng saloobin. Kailan ka lang dumating, ngunit maiintindihan mo rin agad. Salamat sa pag-aalala. Halika't pumitas ka ng mga halamang gamot sa hardin ko. Kung hindi, baka lumabo ang paningin mo. Maaaring hindi napansin ni Lola ang kabaitan mo. Kung kinausap mo ko bago ka gumawa ng kahit anong pasya, nabigyan sana kita ng payo. Sa ganon, hindi sana naging pareho ang handog natin. Nagkataon nga lang ba? O nalaman mo yung ibibigay kong handog kay Lola kaya sinadya mong gawin yun upang pagmukhain ako masama? Kahit sinadya kong gawin yon, anong magagawa mo? Bini, tingnan nyo. Napakasama nila sa inyo. Bakit hindi natin sila isumbong sa matandang ginang? May mapapalabat tayo sa pagsusumbong. Wala tayong magagawa sa kanya. Kaunti lang ang nakaalam na nagbuburda ako ng kalatas ng mahabang buhay. Paano nalaman ni Changlo yun? Hindi ka lang kasing galing niya. Bakit akong sinisisi mo ron? Magkapatid tayo. Dapat magtulungan tayong dalawa kapag nahaharap tayo sa paghihirap. Masaya ako kapag nasa tabi ako ni Changla. Hayaan mo ako. Tila napapalapit ka na rin sa bagong babae. Kinakausap mo si Weiyang. Ano bang nakita mo sa kanya? Pagdating pa lang niya rito, kinalaban na niya si Changla. Tingin ko ang masasayang araw niya. Magwawakas na. Ganun ba? Siya ang una at nag-iisang naglakas loob pagmukhaing masama si Changla. Hindi siya katulad ni Changla. May mga taong ipinanganak na may pag-uugali ng isang mabangis na hayop. Ilalabas nilang mga kukon nila kapag nasukol ng kalaban. Kahit pinakamagaling na mga ngaso, kakagatin nila. Magandang palabas yun. Hay, hindi ko alam kung anong pinagagagawa mo maghapon. Wronger! Apo, Bini. Wronger! Salinan mo pa ako ng gatas. Magdala ka pa! Apo. Ang babaeng iyon. Anong balita? Nagpapakabait ba siya? Alam niyo, Ginang, ang pangalawang Bini, dinadalaw ng madalas sa matandang ginang. Tila nakuha na niya ang loob niya. Hindi inaasahan, ngunit tuso pala ang babaeng iyon. Kung makuha nga niya ang loob ng matandang ginang at umangat sa posisyon sa sambahayang ito, mahihirapan tayo sa kanya. Tama kayo. Noong pagdiriwang ng kaarawan, naglakas loob pa siyang agawin yung Yu mula kay Binibining Changla. Anong ibig sabihin nun? Ang Yu na yon, nagtataglay ng natatanging kahalagahan. Magiging imperatris ang may-ari nun. Tila tama ang guro ng Dawismo. Si Li Weiyang, makahahad lang kay Changla. Kailangan siyang mawala rito. Isa lang siyang tagalalawigan. Bakit mag-aabala kayo sa kanya? Minfang, huwag mong maliitin ang babaeng yon. Base sa mga bagay na ginawa niya mula nang dumating siya rito, alam kong hindi siya basta pangkaraniwang tagalalawigan lang. May isang bagay akong hindi maintindihan. Ipinatapon ko siya sa bundok upang maging masalimuot ang buhay niya. Magkaganon pa man, tila pinalaki siyang marangya at maayos. Nakilala ko rin ang tunay kong ina. Ina, sabik na sabik ako sa inyo. Hindi kaya nagpapanggap lang siya? Hindi maaari yan. Ipinasundo siya ng matandang ginang mula sa sambahayan ng Liu. Imposible na magkamali sila. Ilang taon natin siyang hindi nakita. Makabubuti kung sisiyasatin natin ito. Ako na ang bahalang gumawa niyan. Changla,
Nakatanggap ako ng balita. Sa makalawa, magdarasal sa templo ng Zijin ang nahirang na prinsesang Abay. Alam mo ba yon? Maalalahanin ng kamahalan. Naglakbay kayo upang makarating rito. Pagpalain nawa ng mga batahalang anak ko. Si Toba Jun. Makauwi nawa ng ligtas. Tigil! Si Binibining Changla. Chiyi, palapitin mo. Palapitin siya! Opo! Pagbati, Prinsesang Abay. Tama na yan. Lumapit ka. Titingnan kita ng mabuti. Matagal na panahon na rin. Lalo kang gumanda ngayon. Kamahalan, ipinagdarasal niyo uli ang prinsipe? 1 taon nang hindi umuwi si June. Bilang ina niya, nag-aalala ako. Tama. Mag-1 taon na rin mula nung huli kong makita ang kamahalan. Changla, nasasabik ka rin ba kay June? Naalala ko, nung mga bata pa kami, naglalaro kami ni Minfang, Prinsipe June at ng mga prinsesa. Ang kanyang kamahalan, mahalaga sa akin at para ko na siyang kuya. Nasasabik nga ako sa kanya. Si Changla pala, ang turing sa anak kong si June. Parang isang kuya lang. Kamahalan, hindi naman po. Hindi yan ang ibig kong sabihin. O siya, sige. Kailan nga kaya makauuwi ang anak kong si June? Hindi ba madali sa kamahalan na pauwiin ng prinsipe? May madaling paraan ba upang gawin yun? Napakaganda ng naisip mo. Hi, Changla. Nasasabi ka nga talaga kay June. Binibini! Binibini! Baiji, nalaman mo na yung pinasisiyasat ko? Nagtanong ako sa bahay pahingahan. Walang may kilala sa munting among nagligtas sa atin. Hindi ko man lang alam kung sinong tagapagligtas ko. Paano na ba yan? Hindi ko masusuklian ang kabutihan ng loob niya. Ang tapang ng munting among yun. Kung hindi dahil sa kanya, malamang kayo. Malamang nasunog na ako hanggang mamatay. Noong mga panahong yon, ang akala ko, mamamatay na ako. Sa panahon ng tigating yon, bigla kong narinig ang boses niya. Binibini, ililigtas kita! Huwag kang matakot. At noon din, naisip kong hulog siya ng langit upang iligtas ako ng mga sandaling yon. Bakit ka tumatawa? Sa tingin ko, ang munting among yun. Higit pa sa pagiging hulog ng langit dyan sa puso niyo. Mula ba noon hanggang sa mga oras na ito, walang laman ang isip niya kundi siya lang? Pilyang Sa tagapagsilbi! gulang yun, dapat iniisip niyo na paano ako nag-aaral ko dyan? Bakit hindi ko maaring banggitin yun? Huh? Binibini, malungkot ka? Hindi ko maaatim na isipin yan ngayon. Bakit hindi? Maglalakad-lakad ako. Huwag mo akong sundan. Hindi ko na sila iginalang. Kailan lang pinatay sina ama at lola. At kailangan ko silang maipaghiganti. Paano ko naiisip ang pagpapakasal? Hindi. Iniisip ko lang kung paano masusuklian ang kabaitan niya. Yun lang yun.